2 araw bago ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power, nakahanda na ang seguridad ng PNP at AFP upang matiyak ang kapayapaan sa mga isasagawang pagkilos. Sa bahagi ng NCRPO, nagpakalat na ito ng 13,000 ng mga tauhan para sa mga ikinakasang aktibidad. Ang mga detalye ay babalita ni Edniel Parosa. Handa ng latag ng seguridad ng parehong pulisya at militar para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Mula nitong Sabado, nasa pinakamataas ng full alert status sa NCRPO na nagpakalat ng higit sa 13,000 tauhan. Sabi sa Campo Crame na NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, 3 sa 5 grupong na monitor nilang may kasadong aktibidad ang nabigyan ng permit ng Quezon City Government. Iisa lang din naman kasi ang venue ng mga ito, kaya pinagsama-sama na sila sa programa ng ikatlong trillion peso activity sa People Power Monument sa White Plains laban sa katiwalian. Inaasahang dadagsain ang naturang aktibidad ng 20,000 individual, pero bukod sa kanila, may aplikasyon din ang ilang makakaliwang grupo at ilang pro-Duterte party na magsasagawa naman ng kanilang motorcade. Nilinaw ni Asilo na hindi pagbabawal ang panawagan sa pag-ibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, ibang usapan na umano kung may manghihikayat na pabagsakin ng pamahalaan o manawagan na paninira sa ari-arian gaya ng pagsunog. Bago nitang kinasuhan noon ng inciting to sedition sa kasagsagan ng protesta ang ilang organizer ng United People's Initiative dahil sa pagkalampag nito sa Armed Forces of the Philippines na bumaligtad sa gobyerno. Maliban na lang kung meron silang mga panawagan, halimbawa magsunog or ibagsak, yun yung mga kinoconsider natin na mga dapat na mga red flags dito sa mga mangyayari na mga pagtitilos. Sa iwalay na pahayag, tiniyak ng AFP NCR Command na handa itong sumuporta sa PNP sakaling sila'y tapikin para sa resback. Una lang sinabi ng AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na may grupong tila naninira sa kanilang hanay, timing para sa araw ng Miyerkules. Pero kung PNP ang tatanungin, wala sila nakikitang banta. Nakikipag-coordinate naman tayo sa AFP at so far wala naman tayong namumonitor na seryosong banta na maaaring mag-cause ng pagulo para dito lalo na sa February 25. Pero sabi ko nga, patuloy yung ginagawa natin na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ating mga counterparts. Sa kabila nito ay tuloy ang pagbabantay ng pulisya maging sa paligid ng Malacanang upang maiwasan ang nangyari sa unang trillion peso march noong Setyembre 21 ng nakaraang taon. Sa kampo naman ng mga sundalo, tiniyak nito ang pagiging non-partisan at pagsunod sa mandato ng saligang batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.